po ay nararamdaman po natin yung epekto po ng kaguluhan sa Middle East. At ayun po, sinasabi po sa inyo kapag po yan ay hindi po yan ang mento at nagpatuloy ay domino effect po yan. At kapag tumaas po ang langis, tumaas po ang gasolina, lahat po yan ay apektado. Pero gusto ko po ipaalam sa inyo na sa panahon po ni Noah, habang ang buong mundo ay lumulubog sa tubig dahil pinabaha ng Diyos, binukas ng Diyos ang lahat ng bukal, at nagpaulan ng Diyos ng, kung di ako nagkakamali, ay 150 days na umuulan, bumukas ang lahat ng bukal, at lumubog ang buong mundo. Yung pinakamataas na bundok sa buong mundo, mas mataas pa yung Mount Everest na napakataas, lumagpas pa po doon ang tubig ng 25 feet. Kaya wala talagang mabubuhay. Lahat po ay nalubog, lahat po ay nalunod, maski po ang mga ibon ay inabot sa taas po ng tubig. Pero ang nais ko po lang sa inyong i-emphasize, habang lumulubog ang buong mundo, si Noah na tapat sa Diyos, damay ang kanyang mga anak, mga manugang, ay paangat ng paangat sa napakataas na tubig, baha. Iyon po ang kaibahan sa isang taong tunay na tapat na sumusunod sa Diyos. Delubyo ang nangyari sa buong mundo, pero nasa kamay ng Diyos ang grabing pag-iingat kay Noah, kasama ang kanyang mga anak at mga manugang. Okay, isa pa po. Sa panahon po ni Joseph, nagkaroon ng great famine sa buong mundo. Sobrang init, wala pong mabuhay na mga anumang uri na mga halaman, hayop, sapagkat talagang natuyo ang lahat ng mga ilog, batis, at wala pong pagkain. Pero nakapag-prepare po ang bansang Egypt dahil merong isang taong tapat sa panahong iyon, walang iba kundi si Joseph. Ipinahayag ng Diyos kay Joseph ang mangyayaring 7 taong kasaganaan. 7 years na talagang abundant ang mangyayari, magpa-prosper. Pero pagkatapos ng 7 taong kasaganaan, merong kasunod at nakaambang 7 taong kahirapan. Nakapag-prepare po si Joseph dahil siya po ang ginawang kanang kamay ng Pharaoh ng Egypt. Walang makain ang buong mundo. Grabe po, hindi po krisis yun. Delubyo ang nangyari worldwide, walang makain. Pero ang mga hari pumupunta po sa Ehipto para sa kanila bumili ng pagkain. Kaya lalo pong yumaman, pinagpala ang Ehipto sapagkat nakapag-prepare sila ng pagkain, nakapag-imbak at nakapagbebenta pa sa panahon ng matinding kahirapan. Kaya mga kapatid, ang nais ko po ngayon sa inyong ihayag, ang krisis po, hindi po dapat tayo matakot kung merong krisis. Sapagkat kapag tayo po ay merong tunay na Diyos, na pinagtitiwalaan, pinaglilingkuran, kahit po may krisis, ito po'y magiging daan ng pagpapala sa bawat isang tunay na mananampalataya na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Tingnan niyo po ang pandemic. Ang pandemic po ay worldwide, buong mundo. Grabe po ang nangyari na talagang krisis sa pandemic. Pero napakaraming taong sa panahon ng pandemic, doon umunlad, pinagpala ang buhay. Kaya makikita po natin, dapat sa panahon po ng krisis, ito po yung maranasan ng mga tunay na anak at sumusunod sa Diyos. Hindi po dapat tayo magulimahanan o matakot, mangamba, sapagkat iba po ang magiging sitwasyon ng mga tunay na anak ng Diyos. Excuse me po. At talagang sumusunod sa Panginoon kahit may krisis. Amen. Amen. Sa panahon po natin, tingnan niyo po, may krisis. Dapat i-save natin ang pera.
dahil may krisis. Pero pasalin niyo po, to God be the glory. Krisis, maraming takot. Pero tayo po, pinaaayos natin ang templo ng Panginoon. Amen! At nga po palakpakan ng Panginoon. Praise God! May krisis pero may mga kapatid talaga pong handa talaga na talagang mag-seed para sa pagpapaayos, pagpapaganda ng templo ng Panginoon. Hindi natatakot na dapat ay matakot, dapat ay mangamba, dapat ay mag-save tayo. Pero hindi po. May mga Kristiyano, may mga mananampalataya, may mga lingkod ng Diyos, hindi nangangamba, hindi natatakot sapagkat bakit? Handang gumastos para sa kapurihan at kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya po mga kapatid, tanggalin po natin yung ating mga takot, yung ating mga pangamba. Sapagkat hindi po yan makatutulong sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kapag tayo po'y patuloy pong nangamba at natakot sa panahon ng crisis. Kaya po ang topic ko pong ibabahagi ngayon sa inyo ay, in times of crisis, there is peace. Sa panahon po ng kahirapan, ng krisis sa buong mundo, doon po ay merong kapayapaan. May kapanatagan. Ang lagi po kasing impact ng krisis, ang tao nangangamba, ang tao natatakot, ang tao nagugulimihanan. Kapag yung pong pangamba at takot ay kumapit sa isip at puso ng tao sa panahon ng crisis, wala ka nang magiging desisyon tama. Kakainin ka ng pangamba, kakainin ka ng nerbiyos, kakainin ka ng takot, hindi ka na makapagpaplano ng maganda sapagkat yung epekto ng krisis sa buhay mo ay nakagawa sa sarili mo dahil ikaw ay naunahan ng takot at pangamba. Pero alam niyo po ba, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng krisis, doon ay may tunay na kapayapaan. Ang mga tunay na nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tignan niyo po, sa John chapter 16 verse 33 NIV, Jesus said, I have told you these things so that in me you may have peace in this world. You will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa paikipag-isa sa akin. Sabi ng Panginoon, mayroong kapighatian sa mundong ito. Mayroong kapighatian mararanasan kayo. Pero, sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Kaya makikita po natin mismong binanggit ng Panginoon, talagang may kapighatian daranasin. Hindi exempted ang bawat isang manampalataya sapagkat nasa mundo pa tayo. Nasa daigdig pa tayo. Dadaan tayo at makakaranas tayo ng kapighatian, ng krisis. Pero sabi ng Panginoon, isa lang ang tiniyak niya, napagtagumpayan ko ito. Kaya po ang bawat isang Kristiyano, hindi po pwedeng ikaw ay padapain, panlumuin, patalikurin ng dahil sa krisis ng mundo. Dapat mai-overcome mo ito sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Na talagang sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng kahirapan, hindi po pwedeng ikaw ay padadapain, ikaw ay panlulumuin, ikaw ay dadaigin ng mga karanasan sa buhay sa ibabaw ng mundo. Dapat tularan natin ang ating Panginoon na siya ay inovercome niya, napagtagumpayan niya ang matinding kapighatian naranasan niya nung siya ay nasa mundo pa. Okay. In times of crisis, there is peace. Yan po yung ating bibigyan din. Sa panahon ng kahirapan, ng krisis, sa buhay, sa buong mundo. Pero sabi ng ating topic, doon ay may tunay na kapanatagan at
kapayapaan. Okay, number 1. God's peace guards our heart. Yung pong kapayapaan, yung kapayapaan na mula sa Panginoon, ang dulot po nito sa ating puso ay tunay na kapanatagan, kaginhawahan, kasiyahan, kapayapaan. Ito po yung dulot ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Meron po kasing kapayapaang mula sa mundo. Yun po ay temporary lang po yun. Temporary lang po ang impact ng kapayapaan dulot ng mundo. Malayong malayo po sa epekto ng kapayapaan na mula sa Diyos. Ang kapayapaang mula sa Diyos, ito ang mag-iingat. Ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan, kapanatagan sa ating mga puso at isipan. Ano po ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6 to 7? Doon po sa NIV, do not be anxious about anything but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Napakaliwanag na binabanggit po dyan sa Philippians chapter 4 verse 6 na huwag tayong mababalisa, huwag tayong magugulimihanan, huwag tayong matatakot, huwag tayong nenervyusin kahit anong nangyayari sa halip. Sabi po dyan, napakaliwanag na kailangan nating patuloy na magtiwala, patuloy pong manalangin, patuloy pong magbalik ng pasalamat sa Panginoon at yung kapayapaan, yung kasiyahan, yung kapanatagan mula sa ating isip at puso ay mararanasan natin, mag-o-overflow yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Kaya ang susi po mga kapatid, patuloy na ating pong i-let go, ating pong patuloy na iwaksi yung pag-iisip, yung pag-aalala, yung takot, yung pangamba in times of crisis. Sa halip po dumulog tayo sa Panginoon. Sa halip po magpakumbaba tayo sa Panginoon. Sa halip po tayo po'y magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Magbalik ng parangal, ng papuri, pagsamba sa Panginoon. And then after that, kapag tayo patuloy po nagpapasalamat, patuloy pong nananalangin, patuloy po nagbabalik ng papuri sa Panginoon, na walang pangamba, walang takot, in times of crisis worldwide, ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, mag-uumapaw sa ating isip at puso, ang kapayapaan, kapanatagan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Ito po ang kaibahan. Ito po ang napakalaking advantage kapag ang isang mananampalataya, kapag ang isang Kristiyano ay very matured, malalim, hindi po mababaw. Ang mga matured po kasing Kristiyano, kapag may pinagdadaan ng problema at pagsubok, hindi nawawala sa Panginoon. Hindi patay-sindi, hindi lulubog lilitaw, hindi seasonal, consistent. Lagi po yan tiklop tuhod. Lagi po yan nag-aapoy. Lagi po yan talagang very committed. Yung kanya pong dedikasyon sa pagsunod sa Panginoon. Yan po yung mga matured Christian. Malalalim, malalago. Kaya yan po hindi po naaapektuhan kahit ano ang nangyayari sa kapaligiran, sa mundo. Sapagkat yung kapayapaan, yung kapanatagan, yung kalakasan ay dumadaloy sa puso at isip ng mga Kristiyanong tunay na nagbabalik ng tunay na papurit pasalamat sa Diyos. Pero yung mga Kristiyano po na premature, konting bagay lang po na nararanasan sa buhay, dumadapa po yan. Nawawala po yan. Lumalayo po yan sa Panginoon. Kaya, at the end of the day, mas bumibigat ang kanilang sitwasyon sapagkat hindi po nila nararanasan ang tunay na pangako ng Panginoon. Pero ang mga tunay na Kristiyano, kahit ano nangyayari at nagaganap sa kapaligiran, or worldwide, anuman ang nagaganap na crisis, pero patuloy po yan na nagbabalik ng papuri, nagbabalik ng tapat na paglilingkod sa Panginoon. At ang impact po niyan,
Dumadaloy sa puso't isip niya ang tunay na kapanatagan, kapayapaan. Napakasarap ng tulog. Hindi siya apektado. Pa-chill-chill lang po siya. Hindi siya nanangamba, hindi siya natatakot. Bakit? Sapagkat ang dumadaloy sa isip at puso niya ay ang tunay na kapayapaan na pangako ng Panginoon. When we bring our worries to God through prayer, He replaces our anxiety with His peace. Napakahalaga po na sa Diyos natin dinadala ang lahat ng ating kalungkutan, dalahin sa buhay. Through prayer, with humility, with humble heart. Anumang bigat, anumang lungkot, anumang sakit na ating nararanasan, ang pinaka-the best, sa Diyos natin yan dadalhin, idudulog. At kapag iyan po ay buong puso natin na idulog sa Panginoon, anumang bigat na ating pong nararanasan, ano po ang sabi? Papalitan niya ng Panginoon ng tunay na kapayapaan mula sa ating puso't isipan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya yun po yung napakalaking advantage ng mga tunay na Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nagpapaapekto, hindi nagpapatakot, hindi nangangamba sapagkat merong tunay na malalim na relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Second point, Jesus is our source of true peace. Ang Panginoon Kristo ang tunay na daluyan ng tunay na kapayapaan. Hindi natin matagpuan ang kapayapaan sa mundo. Sa mundo po, merong tinatawag na temporal peace. Kapag ang mundo po hinanap po ang kapayapaan, meron po yan, kaya lang po temporary. Pero yung tunay pong kapayapaan, ang source lang po niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakapalad ng bawat isang tao na nakasumpong sa Panginoon. Hindi relihiyon ang kanyang kinapitan. Hindi relihiyon ang kanyang ipinagmamalaki. Hindi relihiyon ang kanyang ipinagmamapuri. Kundi ang kanyang ipinagmamalaki, ipinagmamapuri ay yung kanyang pagkakilala at pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang personal Lord and Savior. Ito ang malaking advantage kapag si Jesus Christ ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Kung bakit yan nag-aaral, kung bakit yan naghahanap buhay, kung bakit yan nangangarap, kung bakit may ginagawa ka sa buhay mo, napakahalaga. Ang pinaka-driving force niyan, walang iba kundi nais mong parangalan, papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Pero kapag hindi yan, hindi mo mararanasan ang tunay na true peace sa iyong puso at isipan. Ang tunay na kapayapaan. Napakahalaga ng laging driving force ng ating ginagawa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. John 14 verse 27, "Peace I leave with you," Jesus said. "My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Sabi ng Panginoon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sino nagbigay ng kapayapaan? Si Jesus Christ. Sa kanya galing ang kapayapaang meron tayo ngayon. Siya ang nagsabi niyan. Bago siya bumalik sa langit, sabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng kapayapaan ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon. Kaya huwag kang mababalisa, huwag kang matatakot, sapagkat sabi nga ng Panginoon, meron ng kapayapaan na iniwan ko sa iyo. Kailangan mo lang itong pagyamanin, alagaan sa iyong puso, sa iyong isip, at ito'y mag-o-overflow sa iyong sarili. Yan ang kabilin-bilin ng Panginoon. Huwag kang mababalisa, huwag kang matatakot, sapagkat merong kapayapaan na ipinagkatiwala, ipinagkaloob sa atin ang Panginoon.
ang isa sa pinakamabigat na mawala sa buhay ng isang tao, yung kapayapaan. Kapag hindi ka napayapa sa buhay mo, magiging masalimuot ang paningin mo sa kapaligiran. Kapag wala ka ng kapayapaan, lahat ng gagawin mo, pwede kang magkamali. Pag wala ka ng kapayapaan, at the end of the day, magiging miserable ang buhay ng isang tao. Napakahalaga po ang kapayapaan na iniwan at ipinagkaloob ng ating Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Tandaan niyo po yan. Ang kaso po, iniregalo po sa atin ng Panginoon. Ibinigay na po sa atin yung kapayapaan. Ipinagkatiwala na po. Bago siya bumalik sa langit, sabi niya, kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Ang tanong ito, papaano mong iningatan sa isip at puso ang kapayapaang ipinagkaloob sa atin? May kapayapaan ka na. Baka ang ginawa mo, binigay sa iyo, nilagay mo lang sa isang tabi. At pagkatapos, ngayon, nagmumukmuk ka. Hindi mo problema, pinoproblema mo. Malayo pa yung problema mo, iniintindi mo na. Bakit? Kasi mas pinili mo na mag-intindi, mas pinili mo na mabalisa, mas pinili mo na matakot, kaysa yung kapayapaang ibinigay sa iyo ay pagyamanin mo sa puso mo. Yun ang malaking pagkakamali ng napakaraming Kristiyano. Tanawin nyo ngayon inyong katabi. Sige, eye-to-eye contact. Ano sa tingin nyo? Sige po, tanawin nyo po sa mata. Ano sa tingin nyo sa katabi nyo? Iniwan ba niya kapayapaan o nag-overflow sa kanyang sarili ang kapayapaan? Makikita nyo po yan sa mata. Kapag po ang isang tao ay punong-puno ng kabalisahan, makikita niyo po yung mata niya. Laging may lungkot, laging may bigat. At magmamanifest po yan sa kabuuan ng kanyang aura. Pero ang isa pong taong punong-puno ng kapayapaan, kahit may problema at pagsubok, nagliliwanag po ang kanyang ngiti at ang kanyang aura. Amen? Yung po ang advantage ng mga taong talagang iningatan, pinagyaman yung kapayapaan na iniwan, ipinagkaloob ng ating Panginoon. In times of crisis, there is peace. Hindi ka mababalisa. Hindi ka mangangamba. Hindi ka matatakot. Bakit? Kasi yung kapayapaang iniwan sa iyo ng Panginoon, nasa puso mo, nasa isip mo. Eh ang kaso nga po, pinagkatiwalaan tayo ng kapayapaan. Mas ginugusto mo na isaksak sa isip mo, sa damdamin mo, yung mga problema, yung mga pagsubok, yung mga alalahanin. Sa isang linggo pa yung bayarin mo, ngayon pa lang iniisip mo na tuloy hindi ka makatulog. Amen! Kaya kakainin ka ng takot, kakainin ka ng nervyos, kakainin ka ng pangamba kapag yung kapayapaang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi mo pinapahalagahan. Kaya sabi ng Lord, huwag kang matatakot. Huwag kayong mangangamba sapagkat yung kapayapaan, iniwan ko na sa inyo, ipinagkaloob ko na sa inyo. Iba yung kapayapaan ng mundo kaysa sa kapayapaang ipinagkakaloob ko sa inyo. Kaya bakit maraming Kristiyano na, maraming gumagawa pa ng sariling pamamaraan para maibsan yung kanyang kalungkutan, yung kanyang problema, gumagawa siya ng sariling diversion. Nililibang niya yung kanyang sarili. Oo, nalilibang siya. Pero pagkatapos ng paglilibang niya, kinabukasan, mas mabigat yung kanyang sitwasyon. Pero, yung mga taong tunay na nagtitiwala at talagang sumusunod ng tapat sa Panginoon, consistent, stable, yung joy and peace na kanyang na-experience. Bakit? Kasi mula yon sa Panginoon, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Amen? Praise God. Okay. Worldly peace is temporary. But the peace of Christ is lasting and unshakable. Yung makamundong kapayapaan, pansamantala lang. Pero yung kapayapaan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ipinagkaloob, ito ay mananatili at eternal, forever, at hindi kahit kailanman mauuga, mayayanig.
Bakit? Sapagkat yun ang tunay na kapayapaan na hindi mo kayang matagpuan sa ibabaw ng mundo. Ang kapayapaan na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo po, napakapalad po natin. Bakit? Meron tayong Panginoon na nakilala. Si Jesus Christ na namatay at muling nabuhay. Si Jesus Christ na ipinanganak at siya ay nagministeryo sa lupa para patuloy ng kanyang misyon. Tayo tubusin sa kasalanan. Tayo bigyan at dulutan ng tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan, and assurance of salvation. Kaya napakapalad ng bawat isa po sa atin na nakasumpong at nakakilala sa ating Panginoon. Kaya tapikin niyo po yun yung katabi, sabihin mo, kapatid, huwag ka nang tatalikod sa Panginoon. Amen? Palalahanan ng kapatid mo, kapatid, huwag ka nang mawawala sa Panginoon. Bakit? Kasi nasa tama na po tayong landas. Meron na po tayong tunay na daluyan ng kapayapaan, kasiyahan, katagumpayan, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating relasyon at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Give the best clap offering for the Lord. Praise God. Hallelujah. Third point, trusting God brings peace in crisis. Yung pagtitiwala sa Diyos. Napakalaki pong advantage. Napakalaki po nitong impact. The moment we trust our Lord, ang dulot po nito sa atin ay tunay na kapayapaan. Tunay na kapanatagan. Tunay na kasiyahan. Kapag tayo po'y tunay na nagtiwala sa ating Panginoon. Iba po ang kapayapaan. Iba po ang dulot nito sa atin. Sabi po doon sa Isaiah chapter 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Yan po mga kapatid, yung mga tunay na sumusunod, yung mga tunay na talagang nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sila yung qualified na bibigyan ng tunay na kapayapaan na mula sa ating Panginoon. Kaya, ito po ang advantage kapag ang isa pong Kristiyano ay tunay yung kanyang pagsunod. Tunay yung kanyang pagtitiwala. Walang takot na pangamba, walang halong pagdadalawang isip, walang nerbiyos, talagang tapat na sumusunod sa Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah 26 verse 3, ang Diyos ang magbibigay, ang Diyos ang magpaparanas sa bawat isang tapat na sumusunod at tumatalima, nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mag-o-overflow, magmamanifest sa Kanya ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Hindi siya affected. Hindi siya kayang panghinain. Hindi siya kayang panlupaypayin. Hindi siya kayang patalikurin. Hindi siya kayang padapain sa kanyang pagsunod, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat tunay nga siyang tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya, at the end of the day, ipagkakaloob sa kanila ang kapayapaan na hindi nararanasan ng napakaraming tao. Praise God. Peace comes when we choose to trust God even when we do not understand our situation. Darating po yung kapayapaan sa atin. Sa mga panahon na minsan kahit hindi mo maintindihan yung sitwasyon mo, parang baliktad yung nangyayari sa inaasahan mo. Pero darating at darating ang kapayapaan mula sa ating Panginoon sa bawat isang tapat na tumatalima sa Diyos. Kahit baliktad yung nangyayari at nagaganap sa buhay mo, sa inaasahan mo, pero isa lang ang masasabi ko. Sa panahon ng krisis, sa panahon ng kaguluhan, pero consistent, ipaparanas pa rin ng Panginoon yung kapayapaan sa bawat isang tapat
na sumusunod sa Kanya. Kahit may gulo, kahit may bigat, pero yung kapayapaan, hindi po pwedeng mahadlangan yon. Dahil yon ay pangako ng Panginoon sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang susi, patuloy lang po tayo magtiwala. Patuloy lang po tayong sumunod sa Panginoon. Kahit ano nangyayari, kahit baliktad na nangyayari sa inaasahan natin, pero ang kainaman nun, yung ating damdamin, yung ating puso't isipan, iba po ang nangyayari sa loob kaysa po sa labas. Minsan pangit sa labas, pero sa loob natin, sa damdamin natin, sa isip natin, nandun po yung contentment. Nandun po yung joy, nandun po yung peace. Galaw po yun ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yun ang kanyang pangako. Last point. God is our refuge in times of trouble. Ang Diyos po ang ating tunay na sandigan, kanlungan, lakas. Wala na pong iba tayong pwedeng kunan ng lakas, kundi ang Panginoon. Kapag sa panahon ng pagsubok, ang kinukunan po natin ng lakas tao, mabibigo ka lang. Kapag sa panahon po ng krisis, kahirapan, ang kinukunan mo na ng lakas ay yung bank account mo dahil marami pang laman, mabibigo ka lang. Sa isang kisap mata lang, kahit gaano karami ang laman ng ating bank account, kapag tayo'y pinabayaan ng Diyos, sa isang kisap mata lang, yung laman ng bank account natin na kinukunan natin ng lakas ay pwede po yan maubos. Kapag kinukunan mo na ng lakas at tiwala ay yung mga naipundar mo, yung mga property mo kapatid, mabibigo ka lang. Dahil sa isang iglap lang po pwedeng mangyari lahat ng naipundar mo, ibebenta mo lang lahat dahil para isustain yung pangangailangan mo. Pero ang tunay na kanlungan at sandigan ng ating pong lakas, kagalak at kapayapaan, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Psalm chapter 46 verse 1 NIV, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sino may sabi niyan? Si David. Ang Diyos, ang aking sandigan, kanlungan. Ang Diyos, ang aking lakas. At siya ay laging handa, laging nandyan upang ako ay tulungan. Yan po ang sinabi ni David. At naranasan niya po yan, si Haring David. Hindi po niya ipinagmalaki yung kanyang lakas, yung kanyang kisig. Hindi niya ipinagmalaki kahit hari na po siya, yung kanyang kakayahan, yung kanyang mga tauhan, yung kanyang kapangyarihan. Never niya po yun ipinagyabang at ipinagmalaki. Ito lang po ang lagi niyang tinatayuan, na ang Diyos ang kanyang kanlungan, ang Diyos ang kanyang saligan, ang Diyos ang kanyang lakas at handang saklolo sa anumang problema, kaguluhan at pagsubok. Kapag ito po ang naging prinsipyo ng bawat isa po sa atin, kahit ano nangyayari at nagaganap sa buhay mo, sa kapaligiran, sa mundo, hindi ka manghihina, hindi ka manlulupaypay, hindi ka tatalikod, sapagkat alam mo kung sino ang daluyan ng iyong kalakasan at sino ang tagapagtanggol mo, walang iba kundi ang Panginoon. In every crisis, God is not distant. He is present and ready to help. Ang Diyos sa bawat kahirapan, kaguluhan, sa kapaligiran, sa buong mundo, hindi siya lumalayo. Lagi lang siyang nandyan. Ang problema minsan, tayo ang lumalayo sa Panginoon. Lagi lang siyang nandyan. At handang tumulong sa panahon ng kaguluhan. Kaya ano sabi ng Panginoon? Come to me. Come to me. Hindi sinabi ng Lord na intayin mo ako dyan. Ang sabi niya, come to me. Ano ibig sabihin nun? Ang Panginoon lagi lang nandyan. Nag-iintay sa bawat isa sa atin na magdi-decide, magpapasya
kung talaga bang tayo talaga ay lalapit ng tapat na may kapakumbabaan, may tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Kapag lumapit tayo, ano sabi ng Panginoon? Lahat ng inyong kabigatan, lahat ng inyong dalahin, aking kukunin at kay aking pagpapahingahin. Pasanin niyo yung aking pamatok, sapagkat magaandalhin ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. Iyan ang pangako ng Panginoon. Makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Maraming Kristiyano pagod na, nakukuba na, sa nararamdamang bigat, hirap, pasakit. Bakit? Kasi pinapasan niyang lahat yung kanyang dalahin. Ayaw niya talagang isuko sa Panginoon. Ayaw niyang ipagkatiwala sa Panginoon. Ayaw niyang lumapit ng buong pagpakumbaba sa Panginoon. Dinadala niyan lahat. Sinasarili niya. Pero sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan ng labis sa inyong mga pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. Matthew 11 verse 28 up to following verses, yan ang sinasabi ng Panginoon. Mga kapatid, kung tayo'y may kabigatan, huwag mong sasarilinin ang pagpasan sa mga bigat na yan. Pagsubok at problema, kailangan mong magtiwala, kailangan mong manampalataya, kailangan mong ipagkatiwala lahat ng kabigatan mo. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi ng Lord, bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Kapag may kapayapaan ka na, mas masarap sumunod, magpuri, at mabuhay sa ibabaw ng mundo. Yon ang impact ng merong tunay na kapayapaan mula sa Panginoon.